Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bago YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag with evidence. So eto kabibig ha, fresh from the ICC ito. Ito kabibig, natataranta na ang ICC. Bakit? It's because kabibig, wala pa pala silang ebidensya laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At almost 1 year nang nakadetain si Pangulong Duterte sa ICC. Kulang pang ebidensya, meron man, konti lang, pero talagang mapaisip ang tao ba, talagang meron ba silang ebidensya? Kasi ang ICC ay humingi ng tulong. Kalerki kayo ICC. Akala namin ready na kayo. Tapos, nireject nyo ang interim release. Akala namin, naku, baka madami talagang mga witnesses at ebidensya. Ngayon, nalaman ng netizen na booking tuloy ang drama ng ICC. Na booking tuloy, peke ang ICC. Na booking tuloy na hindi ready ang ICC. Na booking tuloy na medyo may hocus-pocus na nangyari sa ICC. Kasi sila lang ang nag-booking sarili nila. Nakakahiya ang ICC. International Criminal Court pa naman kayo. Nasaan ang budget? Nasaan ang budget ninyo? Bakit hindi nyo makayang kumuha ng mga ebidensya? Bakit humihingi pa kayo ng tulong sa mga Pilipino? O, sa mga Pilipino, mag-report kayo ng ganito. Hindi nyo kaya? Nasaan ang pera? Di ba may budget kayo para maghanap ng ebidensya, kumausap ng mga witnesses? Para yata ang pinipirahan nyo lang yung mga nagbibigay ng donasyon sa inyo. Di ba? Yan ang sabi ng ilang mga netizen. Kasi na-question nila, bakit? Ano nangyari ICC? Matagal nang nakadetain si Pangulong Duterte dyan. Tapos, ito pang ginagawa. Ito yung bibig, ito yung post sa ICC Facebook fan page. The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court is investigating pa kayo? Malapit na mag 1 year si Digong dyan sa ICC. Investigating pa kayo? Wala pang final na listahan ng mga ebidensya. Until now, investigating pa kayo? Okay? Including, alam nyo na, as part of the so-called, alam nyo na, campaign between November 2011 and March 2019. Wow, grabe. Anong nangyari, ICC? November 2011? Talaga ba? And March 20, the office is appealing. Uy, nagmamakaawa na ang ICC for direct witnesses to these incidents, including members of the PNP and other law enforcement agencies who were involved in these incidents to come forward and speak with the members of the office. Meron pa silang link dyan. Naku po, ano ba naman yan? Naku po, akala namin prepared na kayo. Crowdsourcing yan, sabi ni Dodong. Pwede rin bang magbigay sa lasay kung anong mabuting dulot ng war on drugs sa lugar namin? There is therefore no first-hand witnesses. The fact that they are advertising this means that the case is weak, but of course, they will deny it. Flood the site with positive results and experience on war on drugs during PRR this time. Tama. Click ang link, tapos i-comment nyo ang mga magandang ginawa ni PRRD. Would it not have been better to get witnesses before making the arrest? Duterte did a fantastic job. He transformed the Philippines and improved the lives of all people by reducing the crime rate. He's a legend. Tama. Ito pa. What? You're detaining a person for the alleged crime without witnesses? PRRD is always presumed innocent until proven guilty. Release him now. Tama, mga kabibig, no? Kulang-kulang pang ebidensya. Hindi pa nga nabasahan si Pangulong Duterte kung ano ang kaso niya. Tapos ito, nilaglag talaga ng ICC ang sarili nila. Naku, ang daming problema ng ICC. Sinanction pa ni Trump. Tapos ito, hindi bobo ang mga Pilipino. Marunong umintindi ang mga Pilipino. Diba? So it means kulang. It means walang ebidensya. Diba? They detain a person without sufficient evidence, no witness, bring him home.
What kind of court is this? Seek first-hand witnesses. So meaning, ang meron lang sila ay puro mga hearsay? Hala. So it means wala silang matibay na ebidensya? Trial by publicity? Naku po. On the basis of this appeal of the prosecutor of international, it can be noted that, failure to present witness of such will result to dismissal and acquittal or release. Puro hearsay lang yan. Dapat isulin nyo muna yung tao kung saan siya galing habang naghanap kayo ng first time. Akala ko ready na itong ICC. Kasi, nag-release sila ng meron ba talagang arrest warrant? Si Digong, hinahanapan ni Digong ang arrest warrant, walang maibigay. Sinakay si aeroplano. Sabi pa ni Torre, tadyakan ko pa yan. Di ba? Hilain ko pa yan. Di ba? Tapos sinakay si aeroplano, dinetain siya. Almost a year na. Pero ito ang mababasa ng Pilipino. Sinong hindi magagalit? Sino mga supporters ang hindi magagalit na ito huling-huli sa bibig, sa baba ng mga ICC na kulang-kulang ebidensya. Weak ang mga ebidensyang meron sila. Uy, nakakahiya kayo ICC. Tinugirian pa naman kayong International Criminal Court. Sabi ni Edwin Hamora, maloko talaga tong ICC na to. So let's get this straight. The International Criminal Court is still asking state agents to come forward and supply evidence it does not really full possess. Wow ha, pero nakakulong na. At bonus round pa, jurisdiction is still legally disputed. Saan nag-law ang mga inanitan na to? The School of Law in Chongkili and Chompanga, detain first, crowdsource later, clarify authority, maybe, rule of law of who? Let's call these things by their real names. Hindi yung pa-legal cosplay. In any actual justice system, nalaman ko sa Netflix, detention is a consequence of solid, tested case. Hindi siya starter pack para makabuo ka ng ebidensya. Pero here we are, ginawang procedural tool ang kulong. Parang i-jail muna natin, tapos magpupost sa Facebook, hi guys, baka maresibo kayo dyan. That's not prosecution. That's evidence fishing with handcuffs. Tama ka, Bibi. Sabi ni Attorney Harry Roque, 10 buwan nang nakakulong si Tatay Digong at ngayon pa na lang naghahanap ng mga testigo ang ICC. Tama, mga kabibig. So nakakahiya, no? Grabe, nakakahiya kayo ICC. Isarado nyo na yan. Pero sabi naman ni, Conte, sabi ni, ICC Assistant to Counsel Christina Conte said the court's call for more direct witnesses in alleged yung kay Pangulong Duterte does not indicate a lack of evidence on the prosecution's part. Para saan yan? Sabi ni Conte, para saan ba Conte? May ebidensya na ginamit para maging basihan ng kaso laban kay Duterte. Nagpasa ang prosecutor ng 5,051 items of documentary evidence na dinisclose na sa defense. Sa tingin ko, inuulit ng ICC itong panawagan para sa mga witnesses para makasigurado at komprehensibo ang investigasyon. Ito pa. Kasalanan din naman ng kampo ni Duterte kung bakit hindi pa nagsisimula ang trial. Sila ang nagpapadelay ng trial. Hindi ba? Kaya habang hindi tayo tumutungtong sa trial proper, malaya ang ICC prosecutor na mangalap pa ng ebidensya. Yun ang sabi ni Conte. Hindi ibig sabihin daw na kulang-kulang, kundi gusto na i-check ng ICC kung tama ba yung nakuha nilang ebidensya. Ano ba naman ICC? Until now, hindi nyo kayang i-check yan. Di ba? So, maniwala kayo sa, for example, may mga trolls dyan. 1,000 trolls. O ito isulat nyo. O maniniwala kayo doon sa sinulat ng mga trolls. Hindi nyo i-verify kung tama ba o hindi. Kasi social media yan eh. Diba? It takes time. It takes more money again. Ay, pera-pera lang talaga. Pera-pera lang talaga ang bibig. Kasi for example, 100
trolls, 1,000 trolls. O sige, click nyo ang link, ilagay nyo ang pangit si Duterte, ganito nga yan. Tapos, ano yung gawin ng ICC? I-verify each of that 1,000 or 2,000 or 20,000 trolls? Ilang buwan? Di ba, kabibig? Ilang buwan them to verify. Ano ba naman? May mga abogado kayo dyan na pwedeng pumunta sa Pilipinas, mag-imbestiga. Di ba? At almost a year na si Digong nasa loob ng detention niyo. O eto ni sabi ni Attorney Martin Delgra, ito ha. I-share ko lang sa iyo kung ano ang sinabi ni Attorney Martin Delgra. Ito. Kaya napakamot ako sa ulong. Wala pa palang silang testigo or kung meron man kulang na kulang. Napaisip ako doon sa 30,000 killings na nasabi sa Rappler. Saan ba yun? O nga no. Tama. Confident ang mga kakamping, ang mga unipings na, madami 30,000. Bakit parang kulang-kulang pang ICC? Diba? Kalerky naman to. Lack of evidence. Almost all of the victims were connected to illegal. Ang war on drugs ng ating Pangulo ay nagdun ng ginhawa safety katabi sa ating bansa. At bakit nagtawag sila ng testigo? Hindi naman sila prosecutor. Dapat litisin nila kung anong meron at husgahan. Kung walang probable cause, i-dismiss. The best to do some survey how the Filipino react during the war on drugs. Are they against or favor? Bakit sila ang maghanap ng testigo? Dapat yung mga nag-akusa maghanap ng testigo. Bakit ang ICC? Wala palang testigo. Dapat pinalabasan nila. Yan ha. Yan ang mga komento ng ating mga na tumaas ang kanilang kilay. Ano ba tong ICC na to? Are they doing their job? Pero sabi naman na konti na hindi. Gusto lang talagang ipa-verify. Nagpasa ang prosecutor ng 5,051 items. Oo. Tapos, gusto lang sila makasigurado para at komprehensibo ang investigasyon. So, yun ang ginawa ng ICC. Kasalanan naman ng mga Duterte. Duterte na naman kasalanan, no? Kasi pinabili nila yung trial. Kaya, yung prosecutor, they have enough time to find evidences. Okay. Yun ang sabi ni Conti, mga kabibig. Ikaw, ano ang inyong reaction hinggil dito? Naniniwala ba kayo sa explanation ni Conti na kasalanan ni Digong? Si Digong may kasalanan nito kasi pinadili nila ang trial. May time ang prosecutor, ayan si prosecutor na kumuha ng mga ng mga tao dito, ng mga ebidensya. Ngayon ay sila, nag-post sila, di ba? Yun mga kabibig. Ayun ang totoong nangyari ngayon. Parang pinaglalaroan na si Digong. Parang tawang-tawa sila sa ginagawa nila. Kaninong pangalan ang masisira nito? ICC. Kaninong credibility ang masisira nito? Kay Digong ba? Hindi. Ang ICC, kasi yung tao may isip, ano ba yan? Is ICC really working for this case? Or naglaro-laro lang talaga sila? Para patagalin lang talaga yung pagkulong nila kay Digong. Para iparamdam talaga ni Digong na panalo ang ICC o Digong ha. Yun yung kabibig. Ganon sila kalala. Ganon sila ka-manipulative. Ganon sila ka-abusado. Ano ang iyong komento mga kabibig? Ito ay mga, opinion, komento lang natin. Kasi sa posting nila sa kanang Facebook fan page, masasabi ka ng mga tao na, wala pa palang kaso, wala pa palang mga biktima, wala pa palang mga witnesses, kinulungan nyo ang matanda. Hindi ba kayo nahihiya sa mga ginagawa nyo? May konsensya pa ba kayo? Ilang buwan, ilang araw na ninakaw nyo ang konting kasayahan ni Digong para makasama ang pamilya. Hindi ba kayo makukonsensya? Hindi ba kayo tatanda? Sana pag matanda kayo, hindi nyo ma-experience kung ano ang na-experience ni Digong. Sana hindi doble, triple ang inyong ma-experience.
makapagtatawa na lang kayo maraming tao. Yun lang kabibig. Ano ang inyong reaction dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.